Paano nga ba magkaroon ng strong personality? Ito yung mga tips kung paano ka respetuhin ng mga tao. Unang tip kung paano magkaroon ng strong personality, dapat maging decisive ka. Sa buhay tol, kailangan pag may gusto kong gawin, dapat mag-decide ka kaagad. Kasi pag pabagal-bagal ka, maraming mauuna sa'yo. And ang pagiging decisive tol, yan ang traits ng mga magagaling na leader. Mga presidente, mga hari, mga CEO, mga decisive yung mga tao na yun. Kasi hindi pwedeng hindi ka sure sa decision mo. Yung mga taong nasa ilalim mo, magugulo sila. Hindi ka re-respetuhin ng mga yan. So, dapat, meron kang decision, meron kang isang bagay na gustong gawin, and kung magkamali man, ganun talaga. Mag-succeed man, okay. Kailangan lang maging decisive ka. Ma-apply mo to, tol, pwede mo tong i-practice lalo na pag nakikipag-date ka. Alam mo dapat kung saan kayo kakain, saan kayo pupunta, ano yung gagawin nyo. Ganun din sa project mo. May thesis ka, may module ka, dapat alam mo na yung gagawin mo, decided ka na, ito yung gagawin mo, magiging team ng project mo, or dito ka kukuha ng mga ideas about sa project mo, anything. Kailangan lang ma-practice mo mag-decide. Diyan mo na pa-practice yung mind mo. Diyan ka rin mas nagiging risk taker. Kasi sa buhay, hindi naman palagi mga decision natin tama. Minsan mali. But kapag okay ka dun sa bagay na kahit mag-decision ka at magkamali, okay lang sa'yo, dun mo mas mamamaster, maging decisive. Next tip kung paano magkaroon ng strong personality at respetuhin ka ng mga tao, kailangan mo mag-take initiative. Pag may nakita kang problem sa bahay ninyo, na kaya mo namang isolve, makalat, magwalis ka, kung madumi yung sahig ninyo, palinisin nyo. Sa klase ninyo, may nakikita kang mali. Pwede mong isuggest dun sa president ninyo or sa teacher nyo. Maging concerned citizen ka. Ika nga nila, bago mo mabago ang mundo, dapat baguhin mo muna yung sarili mo. Tayo yan. Tayo yung problema ng bansa. No? Tayo yung pinakamarami, yung mga maliliit eh. Kaya tingnan mo sa Japan, di ba? Halos lahat ng tao doon talagang disiplinado. Kaya yung bansa nila, prosperous din. Para ma-respect ka ng mga tao, kailangan may initiative ka. Sa mga organization, sa mga company, yung mga leader na yun, tol, yung mga CEO, pag may nakita silang problem, talagang nagtitake initiative na sila. Mas nire-respeto sila ng mga tao na yun. Kasi itong leader nila, itong tao na to, willing mauna sa gera. May quote nga yan eh, na yung mga general na nasa harap or yung mga hari na nasa harap ng gera, mas mataas yung moral ng mga soldiers sa likod nila. Kasi kita nga nila, yung boss nila, yung leader nila, nandun sa unahan. So kung gusto mo magkaroon ng strong personality, kailangan mag-take initiative ka. And halos related to sa pagiging decisive. Kasi para makapag-take initiative ka, kailangan decided ka. Hindi ka makakapag-initiate kapag wala kang decision. And ito, kailangan mo ng strong willpower dito para syempre makapag-initiate ka din ng bagay na gusto mong gawin. Next tip kung paano magkaroon ng strong personality, kailangan mo mag-take ng risk. Syempre as a leader and para i-gain mo yung confidence ng mga tao or yung respect nila is kailangan mo mag-take risk. Kailangan mo maging decisive, kailangan mo mag-take ng initiative para magawa mo tong bagay na to. Kailangan willing ka mag-take risk. Kasi hindi nga lahat ng decision mo is magiging tama. Di ka naman si God. So may mga times na magkakamali ka. Maski ako ganun din. Kakamali din ako, kaya nga rin ako nababash, diba? Normal lang naman yun. Anong importante, kailangan maging okay ka mag-take ng risk. Dumalabas ka sa comfort zone mo. Diyan ka nakaka-achieve ng mga bagay na hindi na-achieve ng mga normal na tao. Doon ka nire-respeto ng mga tao. Kasi sila, minsan, hindi nila kayang gawin yun. Hindi nila kaya umalis sa comfort zone nila. Okay na sila sa ganun. But ikaw, willing ka mag-take risk, willing ka tumaya, willing ka matalo, and willing ka manalo. So pag nanalo ka, enjoy your success. And yung respeto ng mga tao nandun. Kaya nga minsan, yung mga followers or yung ibang mga tao nakatingin sa idol nila, somehow sa sarili nila, gusto din nilang gawin yun. Hindi lahat pero somehow gusto nilang makuha din yun, ma-achieve yung ganyan. So that's why, pina-follow nila yung tao na yun. Kasi na-inspire sila. Nagawa na itong tao na to yung gusto kong magawa. So somehow, kaya ko din. So yung respect nila, binibigay nila doon. Kasi pag may taong idol ka, pina-follow mo siya, automatic yung respect nandun eh. Hindi madalas lahat, pero majority sa mga tao ganun. Kung gusto mo makuha yung respect ng mga tao, kailangan willing ka mag-take risk. Hindi lahat magugustuhan yan, hindi lahat makukuha mo. But yung mga taong para sa'yo, makukuha mo. Next tip kung paano magkaroon ng strong personality, kailangan willing ka mag-take ng blame. Since ikaw yung nagde-decide, ikaw yung nagte-take ng initiative, and willing ka to take risk, pag nagkamali, yung mga bagay, hindi na nagkatugma-tugma, ibig sabihin, nagkabulelyaso na, kailangan willing ka to take the blame. Hindi ikaw yung puro turo. Ito kasi yung manager ko. Ito kasi yung tao ko. Yung ganyan ko kasi. Hindi pwede. Since ikaw yung leader, ikaw yung nag-decide, willing ka to take the blame. There's no one else to blame but
you. And kapag ka willing ka mag-take ng blame, dyan mo nakukuha din yung respect ng mga tao sa paligid mo. Kung ikaw yung tao na puro sisi, dyan naman din sila mababadtrip sa'yo. Kasi ikaw yung may control ng mga bagay-bagay. Madalas yung mga merong strong personality, sila yung madalas leader. Pag hindi ka strong, hindi ka rin magte-take ng leadership eh. Pag ikaw gusto mong bagay na yun, madalas mapupunta ka sa mga leadership position. Manager, president, leader ka ng mga organisasyon, sa thesis nyo, ikaw yung team leader, mapupunta ka sa mga bagay na ganyan. Pansin mo yung mga leader, strong personality yan. Gusto nila sila yung nasa unahan, sila yung magde-decide. But, minsan yung mga leader, pag nagkakamali-mali na, madalas naninisi. Doon nawawala yung respect ng mga tao sa paligid nila. So, kung gusto mo mapanatili yung respect ng mga tao sa paligid mo, and mabuild mo ng mas malalim yung strong personality mo, kailangan willing ka mag-take ng blame. Basta nangyayari sa under ng organisasyon mo, sa paligid mo, take the blame. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw lang. Gusto mo ba malaman kung paano maging Sigma male? If oo, panoorin mo tong video na to. Next tip ko paano magkaroon ng strong personality at respetuhin ng mga tao sa paligid mo, you need to make more money. Isa sa pinakamabilis na way para respetuhin ka ng mga tao is kailangan marami kang pera, okay? Wala nang showbiz, ganun talaga sa mundo. And throughout sa journey mo ng pag-accumulate ng mga pera, syempre marami kang challenges na madadaanan dyan along the way. Imposible na hindi mo ma-build yung strong personality. Imposible yan. Pansin mo, di ba, yung mga babae na independent, yung successful sa mga business nila, sa careers nila, strong personality yan. Talagang mahirap tibagin, okay? Sobrang confident. Kahit sino naman lalaki or babae, kapag naging successful ka, especially sa monetary, magkakaroon ka talaga ng strong personality. Imposible yan. Kasi marami kang challenges na dadaanan eh. And imposible hindi ka tumigas, hindi ka maging confident. Paakibat na nun yung respeto ng mga tao, nandun na. Kasi pag may pera ka, automatic, ibig sabihin may resulta ka. Yun yung ibig sabihin kasi niyan. Pag may nakita ka na tao na may pera, hindi mo lang nakikita yung may pera. Nakikita mo sa kanya na siya yung tao na successful, maraming pinagdaanan sa buhay, maraming challenges na na-accomplish, na nalagpasan. Kasi hindi naman siya magkakaroon ng maraming pera kung hindi niya nalagpasan yung mga bagay na yun. Automatic yung respect nandun. Kasi alam mo, itong tao na to, hindi siya normal na anemic. Special tong tao na to. Kasi mga tao nagsasucceed, may something special yun na na-build. Lahat naman tayo talented eh. But may something special sila na na-build sa sarili nila. Hard work, consistency, pagiging decisive, persistence, lahat ng mga gagandang traits. Kaya nagkaroon sila ng result na yun. So kung ikaw, kung gusto mo magkaroon ng strong personality at respetuhin ng mga tao sa paligid mo, kailangan mo kumita ng maraming pera.